Tsaka mahirap sa ganyan, di ba? Yung may nakikita kang mali, pero hindi mo alam kung paano nyo pag-uusapan. Na-experience mo yun? Yes po. Minsan po, sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, parang hinahayaan ko na po kahit sobrang sakit na. Ayun. Yun yung mahirap. Yeah. Oo. At tawag nila parang enabler. Yung Enabler. Pinayagan mo eh. Opo. Pero, minsan kasi yung, ang sakit din pag masamihan kang enabler. Pag enabler kasi yung pinayagan mo, hindi mo naman siya pinapayagan eh. Ang hirap din para sa'yo, yung una pa lang, paano mo i-open yung issue mo yun? Kasi alam mo ang epekto nito. Mag-aaway kayo, baka magkahiwalay ka, di ba? Di ba? Hindi niya naman pinapayagan eh. Hindi niya lang yung lakas, yung tapang, yung pagiging handa mo na ano man ang mangyayari pag sinimulan nyo itong pag-usapan. Hindi ganun kadaling pag-usapan o buksan ng usapan tungkol sa isang issue ha. Marami kayong ganyan feeling ko, yung may issue kayo pero hindi nyo alam kung paano kayo magsisimula na pag-usapan. Kasi natatakot kayo. Walang lakas ng loob kumprontahin yung partner dun Tapos pag pinag-usapan nyo, igagaslight ka pa. Na parang ikaw pa yung may kasalanan, di ba? Na Yes parang po. ikaw yung mali. Tapos magtatalakan kayo. Eh ayaw mo ng toxic, ayaw mo ng away. Takot din po kasi akong maiwan niya. Correct. Yun eh. Pag pinag-usapan nyo, mag-aaway kayo, tapos baka maghiwalay kayo nang hindi mo kaya. Yes. Pero hindi nakakahulugang pinapayagan mo siya. Yes po. Kaya kahit paulit, siguro po kaya niya inuulit-ulit kasi nakikita niya pong pinapatawad ko naman po siya palagi. Kaya minsan pa nga may dumating sa point na nagpipray ako kay God na kung hindi siya para sa akin, itigil na. Kaso ako rin naman po yung makulit. Parang ang dami ng binigay na sign ni God, wala pa rin, hindi ko pa rin po siya iniiwan. Ikaw yung tipong humihingi ng signs, naghahanap ng signs. Yes po. Katulad na ano yung mga sign na Katulad po na kapag nag-away kami, magsasign ako kay God na, Lord, kung hindi talaga kami para sa isa't isa, itigil na kasi tumatagal. Like 9 years na po. Tapos, kinabukasan, mauulit po ulit yung problem na ganun. Pero, pinapatawad ko pa rin siya. Joyce, ikaw ba hindi mo kinausap yung pamilya niya tungkol doon sa problema niya? Nag-try naman din po ako. At saka, hindi rin naman po dahil din dun yung breakup namin. Mas ano po kasi, parang wala rin po siyang plano sa buhay. Since nakilala ko siya, parang... Pero sabi mo nagdo-Dubai siya. Yes po. Dinala po siya sa Dubai para rin magbago. Kasi may ganun na siyang bisyo. Pinag-desisyonan po. Una po niyan, ayoko po talaga siyang pagdubayin eh. Kaso kinausap po ko ng parents niya na para rin naman to sa inyo na para mahiwalay sa barkada, para makapaghanap din ng work. Kasi po, ever since po talaga, ako lang po talaga yung nag-work sa amin. Noong mga panahon na yun, bilang kaibigan niya, anong ina-advise mo sa kanya? Bukod sa nagsusumbong ka, in-advise mo ba siya ng tama na yun? Joyce, iwalayin mo na si kuya. Merong ganun pong part. Pero ayaw niya, mahal niya talaga si kuya. Nakaka-guilty para sa kapatid. Kasi sinasabi ko yun na kapatid ko yun, tapos inaano ko sa kanya. Na parang nilalaglag mo or ano. Opo. Kaso, love na love niya talaga. Wala na. Lagi niya pong sinasabi sa akin na, hiwalayan mo na si kuya, te. Kasi nasisira na rin naman yung buhay mo. Kasi ayoko sinasasaktan din siya. Love ko rin si ate. Kaya mas gusto kong iwanan na lang niya. Kaso love din niya kasi si kuya. At saka, we can only try and do so much. Sa simula, pwede naman tayong samahan at tulungan siya, kumbinsin siya. Di ba? Tinutulungan kitang sumabay sa angat ko eh. Lalo na kung nararamdaman mong umaangat ka. Tara, sama ka kasi umaangat ako kahit papano. Angat tayo together. Pero kung ayaw mo, o di ba ka sumama, kung hindi ka sasama sa pag-angat ko, hindi mo ako pwedeng isama sa pagbagsak mo. Huwag kang hatakin pababa. Di ba? Kasi kung ang pangit na epekto, pera mo na yung nawawala din, di ba? Yes po. Tapos, umabot ka ba sa puntong ikaw mismo, naubos na rin yung pera mo dahil sa kanya, nangungutang ka na? Yes po.